Maulang gabi po sa inyo, Sir Neb. Yan po yung panahon habang tinatype ko yung kwentong ibabahagi ko. Nakaranasan ko noong nasa poder pa ako ng lolo timo ko. Ako nga pala si Primo. 16 years old ako nung mangyari yon. Yung nanay ko nagtatrabahong kasambahay sa Maynila at yung tatay ko naman ay nangangamuhan sa bukid na malayo sa bahay namin. Kaya lingguhan na lang siya kung umuwi. Bale kaming dalawa lang ni lolo ang magkasama sa bahay. Nagtataka ako kasi madalas kong makita si lolo na lumalabas ng gabi. Hindi pa naman gabing-gabi nun. Mga bandang alas 7 lang yata. Basta pagkatapos namin kumain ay sasabihan niya ako na maghugas na ng kinainan tapos magpahinga na. Siya naman ay lalabas na ng bahay. Sa malapit lang daw siya pupunta kaya wag na akong susunod. Nung una hindi ko pinapansin. Parang baliwala lang sa akin kung lumabas man si lolo. Pero nung lagi na niyang ginagawa, nagtaka na ako kung saan ba talaga siya nagpupunta. Isang gabi paalis uli siya. Sabi ko sasama ako, pero ayaw niya. Wag na raw, baka mabulabog pa yung inaabangan niya. Dahil sa sinabi ni lolo, lalo akong nagtaka. Nagtanong ako sa sarili ko kung ano kayang inaabangan niya. Sunod na gabi uli, nagpilit ako kay lolo na isama ako. Hindi pa naman ako inaantok. Kaso ayaw pa rin niya. Delikado raw ang ginagawa niya. Baka makaistorbo lang ako. Nadagdagan na naman yung pagtataka ko. Dahil ayaw akong isama ni lolo kaya naisip ko na lang na sundan siya ng palihim. Maingat akong lumabas din ng bahay nang masiguro kong nakalabas na si lolo. Dahan-dahan lang yung paghakbang ko. Hindi ako nakatsinelas para walang marinig na kaluskos si lolo sa pagsunod ko sa kanya. Sir Neb, nakita ko siyang pumasok ng gubat. Yung gubat na yon hindi kalayuan sa amin. Tanaw nga yung bahay namin mula sa bukana noon. Patuloy kong sinundan si lolo hanggang sa huminto siya sa isang puno. Hindi ko alam kung anong puno yun. Basta malaki. Hindi mo mayayakap. Tapos yung mga dahon niya makakapal. Malago. Tumingala si lolo. Kinatok ng 3 beses yung puno. Naisip ko nga noon, may pinto ba roon? Bakit kumakatok si lolo? Nanatili siyang nakatayo roon. Matagal na nakatayo lang si lolo. Nakasukbit yung itak niya sa gilid ng pantalon. Parang may pinaghahandaan siyang kalaban. Pero nainip na ako. Wala namang nangyayari sa pagtayo ni lolo roon. Wala ring dumating na kalaban. Kaya nagpasya na akong bumalik sa bahay namin. Kinagabihan ay sinundan ko ulit si lolo. Baka may makita na ako. Pero Sir Neb, wala pa rin. Ilang gabing ganun. Nakakasawa kaya sabi ko huling pagsunod ko na yon kay lolo Timo. Paalis na lang ako nung biglang magliwanag yung itaas na bahagi ng puno. Inihanda ni lolo yung itak niya. Yung liwanag bumaba. Nagpaikot-ikot. Hindi yun alitap-tap o ano. Kasi medyo malaki yung liwanag na korting bilog. Habang bumabagsak sa ibaba, paliit ng paliit yung bilog. Hanggang sa maging kasing laki na lang siya ng isang prutas. Gaya ng isang pirasong lansones. Pero nagliliwanag pa rin. Pagbagsak niya sa lupa, maingat na dinampot ni lolo. Tapos nagpalinga-linga siya. Parang tinitignan kung may nakakita sa kanya. Nilagay niya yung bilog na yon sa loob ng bulsa niya. Paghapit niya sa gawi ko, napatingin siya sa akin. Tatakbo sana ako pero sinigawan niya ako. Wag na raw akong tumakbo dahil nakita na niya ako. Katakot-takot na sermon ang inabot ko kay lolo. Matigas daw yung ulo ko. Dapat daw hindi ko na siya sinundan. Mabuti na lang at walang mga aswang na nakatiktik sa amin. Habang pauwi kami ay palinga-linga pa rin si lolo. Panay tingin sa likuran kung wala bang nakasunod sa amin. Nung nasa loob na kami ng bahay ay tsaka ko tinanong si lolo kung ano ba yung nakita kong bilog na liwanag na nalaglag mula sa puno. Napabuntong hininga si lolo. Napilitan siyang ipaliwanag sa akin kung ano yon.
Sabi niya mutya raw yun. Mutya ng engkanto na naninirahan sa punong yon. May nakapagsabi sa kanyang albularyo na kapag nakuha mo yung mutya ay mapapaamo mo yung engkantong nagmamay-ari nun. Siya ang magsisilbing gabay mo sa pang-araw-araw na buhay. Bibigyan ka rin niya ng karagdagang lakas at kung sinuswerte ay posible kang maging immortal kapag nagustuhan ng engkanto ang pag-aalaga mo sa mutya niya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Lolo, Sir Neb. Tinanong ko siya kung nakita na ba niya yung engkantong nagmamay-ari ng mutya. Umiling siya at sabi magpapakita yun mga 3 araw matapos mapasayo yung mutya. Sino naman kako ang hinahanap niya? Bakit panay ang linga niya sa gubat? Sabi ni Lolo, marami raw nagkaka-interes na makuha yung mutya ng engkanto. Maging mga aswang at iba pang elemento sa gubat. Kahit mga kapwa engkanto ay nag-iinteres din sa mutyang yon na tanging ang matataas na uri ng engkanto lang ang nagtataglay. Kung ano ang epekto nito sa tao ay ganoon din sa kanila. Kaya marami talaga ang nagkakagusto na makakuha. Buti na lang pala at walang nakakita sa pagbagsak nun. Kundi ay baka mag-agawan pa sila ni Lolo. Dagdag ni Lolo, hindi kami nakakasiguro na wala ngang nakakita. Pwedeng nagtatago lang daw sa dilim. At sa mga susunod na araw, posible na maghanap sila ng pagkakataon para makuha sa kanya yung mutya. Isang tanong pa ang hinirit ko kay Lolo. Kung paano niya nalaman na babagsak na yung mutya. Kapag kabilugan ng buwan, mga 5 araw bago at pagkatapos ng pagbilog ng buwan, doon daw nagbabagsak ng mutya yung engkanto. Kumbaga sa atin ay naging tradisyon na nila. May makakakuha man o wala. Ang mga nalaman ko tungkol sa mutya ay hindi nagpatulog sa akin nung gabing yon. Bilin ni Lolo Timo na wag ko yung ipagsasabi kahit na kanino. Wala naman talaga akong balak na ipagsabi yon. Baka wala ring maniwala. Kung hindi nga lang nakita mismo ng 2 mata ko, ay baka hindi ko rin yun paniwalaan. Kinabukasan paggising ko, kakaibang sigla yung nakita ko kay Lolo. Parang ang lakas-lakas niya at masayang masaya. Pinaghain pa niya ako ng almusal tapos pakanta-kanta pa siya habang nagsisibak ng kahoy. Naisip ko, epekto siguro ng pagkakuha niya ng mutya. Napaniwala ako sa swerteng hatid ng mutya dahil naging sunod-sunod ang swerte namin mula nang mapasa kamay ni Lolo yon. Isa na roon yung masaganang ani. Nawala rin yung pagkamainitin ng ulo ni Lolo. Habang kumakain kami ng mangga sa ilalim ng puno malapit sa bahay namin, naisipan kong itanong kay Lolo kung nagpakita na ba sa kanya yung engkanto. Hindi pa nga raw eh. Hindi niya alam kung bakit. Pero ang mga aswang na gustong umagaw ng mutya ay nagpakita na sa kanya. Nagulat ako. Hindi baka ako siya natatakot. Hindi raw siya matatakot dahil alam niyang protektado siya ng mutya. Kaya nga hanggang tingin lang sa kanya yung mga aswang. Alam ng mga ito na hindi nila siya magagalaw. Okay na sana yung lahat. Kampante si Lolo na magiging mabuti ang lagay namin hanggat nasa kanya yung mutya ng engkanto. Pero makalipas ang 1 buwan, bigla siyang nanamlay. Pinuntahan ko siya sa silid at nakita kong tanghali na ay nakahiga pa rin siya. Sabi niya masama yung pakiramdam niya. Wala siyang ganang kumain ng kanin kaya pinagluto ko siya ng lugaw. Kumain naman siya pero ilang subo lang ay ayaw na niya. Nahiga uli siya. Sir Neb, ang bigat daw talaga ng pakiramdam niya. Para bang may nakadagan sa dibdib at batok niya. Noon ko lang nakitang nagkasakit si Lolo. Maski naman nung wala pa sa kanya yung mutya ay malakas na yung pangangatawan niya. Dahil madalas ay puro gulay at prutas lang yung kinakain niya. Parang biglaan yung pagsama ng pakiramdam niya. Kaya pinilit ko siyang magpatingin sa doktor kahit ayaw niya. Nagtaka yung doktor
Kita naman yung panghihina ni Lolo. Pero wala silang nakitang anumang diferensya sa mga resulta ng pagsusuri sa kanya. Nung umuwi si tatay ay sinabi niya na tawagin ko yung albularyo sa baryo para siyang tumingin kay Lolo. Sinunod ko naman. Hindi alam ni tatay ang tungkol sa mutya. Hindi ko rin sinabi sa kanya kasi baka magalit sa akin si Lolo. Pero sinabi ko sa albularyo. Nilapitan ko habang hinahanda niya yung mga gagamitin sa panggagamot kay Lolo. Napailing siya. Sabi niya yan na nga ba ang sinasabi niya. Sir Neb, siya pala yung nagsabi kay Lolo ng tungkol sa mutya. Pero ang sabi niya kay Lolo, hindi yun basta-basta. Kailangan ang makakuha ng mutya ay isang birhen, lalaki man o babae. Maging tao man ito, aswang o ibang elemento, basta dapat ay birhen. Tsaka lang tatalab ang bisa ng mutya ng engkanto. Ang swerte at proteksyon na kayang ibigay nito. Kaya nga raw hindi niya hinangad yon dahil pamilyado na siyang tao. Hindi para sa kanya ang ganoong klaseng mutya. Sinabi naman niya yon kay Lolo Timo kung bakit kasi naikwento pa niya. Pinag-interesan tuloy. Nagulat talaga ako sa mga sinabi ng albularyo kasi hindi yon sinabi sa akin ni Lolo. Baka hindi siya naniwala na birhen lang ang pwedeng magtaglay nun. Natakot ako sa sunod na sinabi ng albularyo. Susubukan daw niya ang magagawa niya para iligtas si Lolo. Ang alam kasi niya, sa oras na taglayin ito ng hindi karapat-dapat, ay kamatayan lang ang makapagpapalaya sa kanya sa sumpang dala ng mutya. Kabaliktaran sa pagiging gabay. Nag-isip din ako kung paano ko matutulungan si Lolo. Tinanong ko kung pwede bang ibalik na lang yung mutya doon sa puno ng engkanto. Pwede naman daw ibalik ang mutya, pero hindi ibig sabihin ay maliligtas noon si Lolo dahil nangyari na ang hindi dapat mangyari. Matapos ihanda ng albularyo yung gamit niya ay pumasok na siya sa kwarto ni Lolo Timo. Nandoon lang ako sa upuan sa sala, naghihintay ng resulta. Mahigit 1 oras din ang albularyo sa loob. Paglabas ay pawis na pawis. Nanghihinang naupo sa tabi ko. Sabi niya ginawa na niya ang lahat. Pero mukhang hindi talaga niya maisasalba si Lolo. Alam niyo yung butot balat? Yung parang unti-unting nawawala ang laman sa loob ng katawan ni Lolo. Ganon ang nangyari sa kanya. Nakaluwa yung mata niya, tapos nakanganga nung bawian siya ng buhay. Nung nakaburol si Lolo, Sir Neb, napansin ko na may mga tao roon na hindi ko kilala. Nandoon din yung albularyo. Tinanong niya ako kung alam ko raw ba kung nasaan yung mutya. Kailangan daw yun maibalik sa engkanto dahil marami ang nakapaligid ngayon sa amin na gustong makuha yon. Yung nakikita kong mga inaakala kong tao na hindi ko kilala, sila yon. Mga aswang na nagbabalat kayo. Kung masamang elemento ang makakuha ng mutya, tiyak na magagamit lang sa kasamaan. Kaya dapat ay madala namin yon sa itaas ng puno bago pa man makuha ng mas hindi karapat-dapat. Ang problema, hindi ko naman alam kung saan yun nilagay ni Lolo Timo. Habang nakaburol pa si Lolo, ay pinagtiyagaan kong hanapin yung mutya ng engkanto. Hindi raw kasi titigil yung mga aswang na yon hanggat hindi nila napapasa kamay yung mutya. Lalo kung birhen pa ang isang aswang. Magagamit niya ang mutya sa masamang paraan. Ilang oras din akong naghanap hanggang sa nakita ko ngayon sa pinakasulok na bahagi ng aparador ni Lolo. Nung nasa kamay ko na ay napaisip ako, kung birhen lang ang pwedeng magtaglay nun, birhen pa naman ako. Sabi nung albularyo, magbibigay yun ng swerte at proteksyon. Kung kapahamakan ang idinulot nun kay Lolo, baka kabaliktaran ng sa akin dahil nga birhen pa ako. Sa halip na isoli sa puno ng engkanto, tinago ko yung mutya. Hindi ko sinabi sa albularyo na nakita ko na. Matapos mailibing ni Lolo,
pansin ko na gumaan yung pakiramdam ko. Para akong sumigla at lumiksi. Tulad din siguro nung naramdaman ni Lolo nung una. Medyo natatakot pa ako noon, Sir Neb, dahil baka bigla rin akong manamlay. Hindi naman yun nangyari, pero may nangyari na hindi maganda. Sunod-sunod na gabi na ginagambala ako ng mga aswang. Naalimpungatan ako at bumangon dahil sa ingay na narinig ko mula sa labas. Ayokong lumabas. Natakot din ako kaya sumilip na lang ako sa bintana. Pagsilip ko, nanindig yung mga balahibo ko. Ibang klase yung kilabot na gumapang sa katawan ko dahil sa nasilip ko. Sir Neb, ang daming nakapalibot sa bahay namin. Hindi naman sila mga anyong aswang. Sila yung mga estrangherong nakita ko sa burol ni Lolo na sabi ng albularyo ay mga aswang nga raw. Nakatayo lang sila at nakatingin sa bahay. Hindi ko alam kung anong balak nila. Basta takot na takot ako nung mga sandaling yon. Hindi ko alam yung gagawin ko. Nagising si tatay. Tapos nakita niya akong palakad-lakad sa sala. Siyempre, tinanong niya ako kung bakit gising pa ako. Sabi ko na lang sumakit yung tiyan ko. Nagbanyo ako kako. Uminom lang ng tubig si tatay. Sinabihan akong matulog na. Tapos bumalik na siya sa kwarto niya. Ako naman sumilip ulit sa bintana. Pagsilip ko, nandoon pa rin sila. Kaya hindi na ako natulog. Akala ko nga sa gabi lang sila magpapakita sa akin. Hindi ko akalain na maski sa umaga ay hindi nila ako lulubayan. Paglabas ko ng bahay para bumili sa tindahan ay nakita ko na naman sila. Nakasunod sa akin. Ninervyos ako. Siguro hindi nila ako magalaw dahil nasa akin yung mutya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako mapoprotektahan nun. At ayoko mabuhay sa takot dahil laging may sumusunod sa akin ng mga aswang. Baka mamaya makaisip pa sila ng paraan na patayin ako para mapasa kanila yung mutya ng engkanto. Kaya nagpasya na ako. Ibabalik ko na lang yon sa puno. Bago ko gawin yon ay dumiretso muna ako sa bahay ng albularyo. Inamin ko sa kanya na nasa akin yung mutya ng engkanto. Sabi niya karapat dapat naman daw akong magtaglay nun. Pero yun na nga ang asahan ko, na laging may bubuntot sa akin at magtatangka sa buhay ko. Poproteksyonan naman daw ako ng mutya. Hindi nga lang niya masabi kung hanggang saan dahil limitado lang din ang nalalaman niya tungkol dito. Para wala ng problema ay nabuo na talaga yung pasya ko. Sinamahan ako nung albularyo nung araw din na yon. Umakyat ako sa puno at nilagay ko sa ibabaw ng makapal na bungkus ng dahon yung mutya. Kinausap ko yung engkanto kahit hindi ko siya nakikita. Kunin niya na kako yung pag-aari niya dahil hindi ko yun kailangan. Hindi pa muna kami umalis nung albularyo doon. Kailangan daw naming hintayin na makuha ng engkanto yung mutya bago kami umalis para masiguro na hindi yun mapapasa kamay ng mga aswang. Sabi ko sa albularyo, hindi kaya kami gantihan ng mga aswang dahil hindi nila nakuha sa akin yung mutya. Hindi raw at hindi na rin ako gagambalain ng mga yon dahil alam nilang wala na silang mapapala sa akin. Pero mabuti pa rin ang mag-ingat at laging maging alisto. Nasa ibaba lang kami ng puno. Maya-maya ay nakita kong gumalaw yung mga dahon na pinaglagyan ko sa mutya ng engkanto. Tinuro ko sa albularyo. Sabi niya ayos na. Nakuha na nung engkanto. Parang hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Sabi ko sa albularyo gusto ko pang makasiguro. Umakyat ulit ako sa puno. Pag-akyat ko roon ay nakita kong wala na nga yung mutya sa pinaglagyan ko. Mula nga noon, hindi na ako ginambala ng mga aswang. Mas okay na sa akin yung walang gabay at proteksyon mula sa mutya na yon, kesa naman palagi akong kakaba-kaba sa takot. Ako po si Marlene. Matagal na po akong subscriber ng channel nyo. Sana po pwede rin itong story na isishare ko. Mahilig ako sa nakakatakot, Sir Neb. At nung minsan nga na
may nakakwentuhan ako tungkol sa witchcraft at pangkukulam, talagang nawili ako ng sobra. Yun ang simula ng pagkahilig ko sa lihim na aral, partikular sa kulam. Doon pa ako nakatira sa tita ko na nagpaaral sa akin. Tapos nung nag-college na ako, lumipat na ako sa dorm na malapit sa school. Yung bahay kasi ng tita malayo. Mahihirapan ako, lalo na at laging traffic sa lugar namin. Okay naman yung nalipatan kong dorm. 2 pa lang kaming tenant nun nung mangyari ang nakakatakot naming karanasan na ikukwento ko sa inyo ngayon. Isang beses walang pasok. Nakita ko si Angela na nag-iisa kong dormmate. Nakapangulumbaba sa bintana ng dorm. Nilapitan ko siya tapos kinausap ko. Sabi niya naiinip daw siya. Mas gusto pa niya na may pasok. Malungkot daw kasi sa dorm. Naisip kong ipakita sa kanya yung pinakikinggan ko para malibang siya. Noon kasi Sir Neb, mahilig na talaga ako makinig sa mga horror channel. Kaso madalas kong pakinggan ay yung English. Kasi hindi pa kayo nagnanarrate nun. Nagustuhan ni Angela kaya nawili na rin siyang makinig. Pero hindi lang mga ganoon ang pinagkaabalahan namin. Natuto rin kaming mag-explore sa mga websites ng mga western countries. Parang nagka-interest talaga kami, lalo na sa witchcraft. Pareho kaming naging interesado sa mga bagay na may kinalaman sa kulam. Kaya naman naging magkasundo kami ni Angela. Lalo pa at wala pang ibang tenant na dumarating. Solo namin yung dorm. Dahil kami nga lang 2 ang nandoon, ay may naisip kaming gawin. Ang naisip namin ay gayahin yung mga napapanood namin sa internet. Hindi pa kami nakontento. Bumili pa kami ng mga libro tungkol sa pangungulam. 2 yung binili namin na medyo may kamahalan. Pinag-ipunan pa namin yun galing sa mga allowance namin. Tuwang-tuwa kami at libang na libang sa pagtuklas ng mga bagay na may kinalaman sa mga hindi pangkaraniwan. Tapos ayun na nga po, hindi ko makalimutan yung unang beses na sumubok kami. Sinundan namin yung mga nakasulat sa libro kung paano raw maging isang mangkukulam. Mga basic step kumbaga. Doon namin ginawa sa kwarto. Nilock namin yung pinto kasi baka biglang dumating yung may-ari ng dorm. Bigla na lang yung sumusulpot at syempre may sarili siyang susi ng dorm. Hindi ko na idedetalye sa inyo kung paano namin ginawa. Basta nagulat na lang kami nung biglang nahipan yung apoy ng kandila sabay bukas-sara ng bintana. Ang lakas ng hangin kaya nagmamadali akong tumayo para isara ng tuluyan yung bintana. Pero ganun na lang yung gulat ko nung makita kong wala naman palang malakas na hangin sa labas. Habang sa loob ng kwarto namin ay talagang malakas yung hangin. Napasigaw na lang ako. Ganun din si Angela. Nagunahan pa kaming lumabas ng kwarto. Natakot kami pareho. Pero sa huli ay nagkatawanan pa kami. Pagbalik naman namin ng kwarto ay wala na yung hangin. Okay na. Niligpit na lang namin yung mga gamit. Yun ang unang karanasan namin. Pero hindi pa kami nadala. Hindi naging dahilan yun para mawala yung interes namin sa kulam. Binabasa pa rin namin yung mga libro. At madalas ay sabay kaming manonood sa internet ng mga documentaries tungkol doon o kaya naman pelikula. Naging magkasundo talaga kami ni Angela sa bagay na yon. Hanggang sa hindi na kami nakontento. Isang gabi habang nakahiga ako sa taas ng double deck at siya naman sa ibaba, sinilip ko siya. Tinanong ko kung may kilala ba siyang totoong mangkukulam. Saglit siyang nag-isip. Maya-maya sabi niya meron daw, kaso medyo malayo sa dorm. Lumipas pa yung ilang linggo bago kami nagpasya ni Angela na puntahan yung sinasabi niyang kilala niyang mangkukulam. Probinsya yon, pero malapit na probinsya lang naman. Sikreto lang yung pagpunta namin doon. Hindi ko sinabi maski sa tita ko. Alam ko kasing hindi papayag at mapapagalitan lang ako. Sabi ni Angela, minsan na raw nila yung pinuntahan ng nanay niya kasi nanay talaga niya ang may kakilala roon.
na isama lang siya. Magpapatulong kasi yung nanay niya sa pagpapagamot sa lumalaking tiyan ng tatay niya noon. Hindi ko na matandaan yung kwento niya kung anong nangyari sa tatay niya. Basta ang alam ko namatay din. Tapos yung nanay naman niya ay agad ding sumunod sa tatay niya pagkalipas lang ng 2 taon. Kaya si Angela, ulila na siya sa mga magulang nung makilala ko. Ang kumalinga na lang sa kanya ay yung lola niya na matandang matanda na rin. Nasa 85 na yata nung panahon na yon. Pagdating sa lugar nung mangkukulam na sinasabi ni Angela, medyo nag-alala ako kasi sobrang tahimik tapos walang kapitbahay. Halos matabunan na nga ng makapal na dahon ng mga puno yung bahay niya. Kakatok pa lang kami sa pinto ay may narinig agad kaming boses na nagsabing pumasok na raw kami. Pagpasok namin sa loob, nagulat ako kasi yung mangkukulam ay bulag pala. Pero napakatalas ng pakiramdam. Nalaman agad na may tao sa pintuan niya. Ano raw ang sadya namin? Hindi na kami nagpaligoy-ligoy pa, Sir Neb. Sinabi agad ni Angela na gusto naming matuto ng mga bagay tungkol sa kulam. Sabi nung matanda, mahina na siya at ayaw na rin niyang gamitin ang nalalaman niya. Pero kung gusto raw talaga namin, ay pwede naming puntahan yung anak niyang si Jen na doon na nakatira sa Maynila. Lahat daw ng nalalaman niya ay nilipat na niya kay Jen. Hindi na namin pinilit yung matanda. Pero bago kami lumabas ng kubo niya, ay pinaalalahanan niya kami na ang kulam ay isang seryosong gawain na napakadelikado. Pag-isipan muna raw naming mabuti. Nagpasalamat kami tapos nagpaalam na. Sir Neb, habang naglalakad kami papunta sa sakayan, tinanong ko si Angela kung dati na bang bulag yung matanda. Sabi niya hindi raw, pero nabalitaan niya na nabulag nga raw dahil sa nakalabang isang malakas na albularyo. Sa nalaman kong yon, parang lalong nadagdagan yung kagustuhan ko na matuto. Naglaro kasi sa imahinasyon ko kung paano naglaban yung mangkukulam at albularyo. Si Angela, siya pa mismo ang nagsabi sa akin na puntahan agad namin yung anak ng mangkukulam na si Jen. Excited na raw siya. Ang swerte namin, Sir Neb, dahil sa Maynila na pala nakatira. Doon daw kasi nagtatrabaho, kaya hindi na kami mahihirapan kung magpapaturo kami. Hindi gaya sa probinsya na kailangan pa naming mag-ipon ng pamasahe at kailangan ko pa ring tumakas sa tita ko. Kahit kasi nasa dorm na ako, ay madalas pa rin akong pinupuntahan ng tita ko para kamustahin. Pagbalik namin sa dorm, kinabukasan din ay magkasama naming pinuntahan ni Angela yung bahay ni Jen. Nagtanong-tanong kami sa address na sinabi nung matanda. Medyo nahirapan kaming hanapin kasi walang nakakakilala sa kanya sa lugar. Hanggang sa may makapagturo nga na babaeng bantay sa tindahan na baka yung hinahanap daw namin ay yung babaeng mag-isang naninirahan doon sa dulong paupahan. Madalang daw kasing lumabas yun at lagi ring sarado yung bahay kaya walang nakakakilala. Nakikita lang daw niya yon kapag lumalabas paminsan-minsan. Siguro pagpapasok sa trabaho o kaya pag bumibili sa tindahan. Kinatok namin yung bahay na tinuro ng tindera. Matagal bago nagbukas. Bumungad sa amin yung babae na may kaitiman ng balat pero maganda siya. Tingin ko nasa 27 o 30 ang edad. Nagpakilala agad kami ni Angela. Parang nag-isip pa siya bago niya kami pinapasok. Maliit lang yung bahay. Walang kwarto pero may nakita kaming isang kama. Wala masyadong gamit pero ang daming libro na nakasalansan ng maayos sa mesang malapit sa kama niya. Inusisa niya kami kung bakit at paano namin siya natuntun. Sinagot naman namin lahat ng tanong niya. Tapos sabi niya tawagin na lang daw namin siyang Ate Jen. Maraming araw na ituro sa kanya yung nanay niya. Bukod doon ay nag-aral din siya ng witchcraft ng iba't ibang bansa. Nanlaki yung mga mata namin ni Angela. Ang swerte pala namin.
dahil ang nakilala namin ay higit pa sa isang ordinaryong mangkukulam. Sinabi namin kay Ate Jen na may konti na kaming alam dahil sa madalas naming panunood ng mga documentary tungkol sa kulam. Sabi niya hindi raw lahat ng napapanood namin sa internet ay totoo. Madalas ay para na lang i-entertain ng mga tao. Pero ang kaya raw niyang ituro ay higit pa doon. Kaya lang may problema. Ayaw daw niyang awayin siya ng mga magulang namin. Siniguro naman namin sa kanya na walang mang-aaway sa kanya. Pareho na kasi kaming walang mga magulang ni Angela. Meron pa pala akong papa pero matagal na akong iniwan. Ang alam ko meron na siyang sariling pamilya. Sabi sa amin ni Ate Jen, hindi raw basta-basta ang kulam. Lalo na ang kulam sa kanluran. Nakataya raw ang buhay at kamatayan. Kaya habang may pagkakataon pa, ay umatras na kami. Hindi pumayag si Angela. Nakiusap siyang mabuti kay Ate Jen na gusto talaga naming matuto. Kahit magbayad kami, basta turuan lang niya kami. Nung una nag-aalinlangan si Ate Jen. Nagdalawang isip talaga siya. Pero dahil binalik-balikan namin siya kaya napilitan na rin. Sikretong-sikreto ang pagpunta namin sa kanya at ang ginagawa namin. Wala raw pwedeng makaalam. Nangako naman kami kay Ate Jen. Hindi niya kami siningil pero lagi kaming nagdadala ng kung ano-ano sa kanya. Gaya ng pagkain, damit at kahit anong bagay na maisipan namin na hindi naman niya hinihingi. May pinakita siya sa amin na isang libro. Nabili raw niya yon sa isang puting lahi na nakilala niya dati. Ang nilalaman ng libro ay mga orasyon mula sa mga mangkukulam sa kanluran. Grabe yung kaba ng dibdib ko noon, Sir Neb. Sa sobrang excited na matutunan ang mga orasyon na yon. Napag-aralan na raw yon ni Ate Jen pero hindi lahat ay nasubukan na niya. Pinabasa niya sa amin yung libro. Makapal yun kaya ilang araw din naming binasa tuwing pumupunta kami sa bahay niya. Ayaw niyang ipadala sa amin. Baka raw kasi mawala. Mahal ang bili niya. At napakahalaga ng laman nun para sa kanya. Isa sa mga orasyon doon ang nakatawag ng atensyon ko. Tinanong ko agad si Ate Jen kung pwede ko bang subukan yon. Pumayag naman siya. Kapag nagawa ko raw ng tama ay magkakaroon ako ng gabay na espiritu. Kinabukasan ay naghanap agad kami ni Angela ng magagamit namin na hindi galing sa tindahan o grocery. Tamang-tama naman at ang tito ko ay may mga alagang manok. Inabangan ko talagang mangitlog. Nagsabi ako kay tita na kailangan namin sa school ang 2 itlog na kalalabas pa lang. Pumayag naman si tita. Kung sasabihin ko kasi na sa ritual ko yun gagamitin, ay siguradong hindi siya papayag. Ayon kay Ate Jen, ang 2 itlog na yun ang siyang papasukan ng 2 espiritong gabay. 2 talaga para tag-isa kami ni Angela. Si Ate Jen mismo ang gumawa ng orasyon para sa 2 itlog. Pero nandoon din kami sa bahay niya. Kailangan daw na dasalan gabi-gabi ang mga itlog. Kapag nagawa namin ng tama, mapipisa yun. Tapos ang magiging laman ay malinis na tubig. Kapag ganoon ang nangyari, ibig sabihin ay napili ka ng espiritong gabay. Tutulungan ka sa lahat at lagi kang poprotektahan. Yon ang sabi ni Ate Jen. Mga sumunod na gabi, pareho na kaming hindi mapakali ni Angela. Pareho kasi kaming excited na malaman ang resulta. Pinagkukwentuhan namin ang tungkol doon. Laging yun ang topic naming dalawa. Tuwing uuwi kami galing school ay doon agad ang diretsyo namin kay Ate Jen. Isang sakay lang naman mula sa school namin. Tapos isang sakay din pauwi naman ng dorm. Hanggang isang araw, pagpunta namin kay Ate Jen ay naabutan namin siyang nag-iimpake. Hinihintay daw talaga niya kami. Kailangan niyang mag-out of town. Hindi na niya maaalagaan yung mga itlog, kaya bibigay na niya sa amin. Kami na raw ang bahalang magpatuloy sa pag-aalaga. Huwag daw naming kakalimutang dasalan gabi-gabi.
Natuwa kami ni Angela, Sir Neb. Kasi syempre, masusubukan na namin yung sarili naming kakayanan. Sabi ni Ate Jen, babalik din siya agad. Mga ilang araw lang siya sa pupuntahan niya, pero posible ring abuti ng 2 linggo. Hindi ko na inalam kung saan yung pupuntahan niya at ano ang gagawin niya. Basta masaya kami ni Angela na dinala ang itlog sa dorm. Pinagtabi namin yung 2 itlog sa mesa sa loob ng kwarto. Hindi kasi namin pwedeng sa kusina ilagay at baka mailuto ng bagong tenant sa kabilang silid. Minsan ako ang nakakalimot, minsan naman si Angela. Pero napapaalalahanan namin ang isa't isa, kaya hindi kami pumapalya sa pagdadasal sa itlog. Pero isang beses, hindi umuwi si Angela sa dorm. Kinailangan kasi niyang umuwi sa lola niya dahil namatay daw. Nung gabing yon na hindi ko alam na hindi siya makakauwi, ay hinintay ko pa siya. Hindi ko nadasalan yung itlog niya dahil akala ko nga ay malilate lang siya ng uwi. Minsan kasi ganun, kapag may dinadaanan siya o kailangang bilhin sa labas, nauuna talaga akong umuwi sa kanya. Minsan naman nag-i-stay pa siya sa library. Graduating kasi kaya naghahapit sa pag-aaral. Hanggang sa nakatulugan ko na nga yung paghihintay sa kanya. Kinabukasan ko na nalaman pagbalik niya sa dorm na namatay nga yung lola niya. Nagpaalam siya sa akin na babalik na lang siya pagkatapos malibing ng lola niya. Binili niya sa akin yung itlog. Ganun na nga yung nangyari. Ako na muna yung nagdasal doon sa itlog hanggang sa makabalik sa dorm si Angela. Tsaka na lang niya tinuloy yung pagdarasal para sa itlog. Makalipas pa yung ilang araw, napansin namin na nangingitim yung kulay ng itlog na para kay Angela. Nagtatanungan kami kasi pareho naming hindi alam ang ibig sabihin nun. Sakto namang nung puntahan namin si Ate Jen sa bahay ay kauuwi lang niya. Kinamusta agad niya sa amin yung 2 itlog. Sabi ko yun na nga ang dahilan kung bakit kami nagpunta sa kanya. Para sabihin na nagkukulay itim na ang shell nung itlog ni Angela. Tinanong namin kung anong nangyayari. Tinanong naman niya kami kung nakumpleto ba namin yung dasal. Tumingin ako kay Angela at humingi ng sorry dahil nung gabi nga na hindi ko alam na hindi siya uuwi ay hindi ko nadasalan yung itlog. Nakita ko yung takot sa mukha ni Ate Jen. Tapos nagpalakad-lakad siya bago sinabing itapon na namin yung 2 itlog. Kapag ganoon daw kasi, ang ibig sabihin ay masamang espiritu ang nakapasok doon. Kinilabutan ako, Sir Neb. Nakita ko rin na natakot si Angela sa sinabi ni Ate Jen. Tinanong ko siya kung pati rin ba yung sa akin. Oo raw, pareho naming itapon. Nagmadali na kami ni Angela sa pag-uwi sa dorm. Sinunod namin yung sinabi ni Ate Jen na itapon yung 2 itlog. Nung maitapon na namin yung mga itlog, ay napanatag na ako. Ewan ko lang si Angela. Basta ako, hindi ko inisip na may mangyayari pang kasunod nun. Pag uwi ko galing sa school, bigla akong kinabahan. Kasi nakita ko yung itlog sa mesa namin, doon sa kwarto. Tapos, may maitim na likidong tumapon mula doon. Napaatras ako. Lumabas ako ng kwarto tapos hinanap ko si Angela. Ang nakita ko sa sala ay yung bagong tenant namin. Tinanong ko kung nakita ba niya si Angela. Hindi raw niya napansin. Lumabas ako. Nakita ko si Angelang nakatalikod. Nakatayo sa maliit na garden ng dorm sa labas. Tinawag ko siya. Hindi siya lumingon, kaya nilapitan ko na. Paglapit ko, tinignan ko siya sa muka. Sir Neb, nakatulala siya. Parang hindi nga niya ako namalayan at nakita. Kinailangan ko pa siyang kalabitin ng malakas bago niya ako tinignan. Tapos yung reaksyon ng mukha niya, para bang biglang nahimasmasan. Tinanong pa niya ako kung anong ginagawa niya roon. Sabi ko, malay ko. Hinahanap ko nga siya. Hindi ko naman siya nadaanan kanina sa garden pagdating ko galing sa school. Pero paglabas ko nga ulit, nakita ko na siyang nakatayo roon at nakatulala.
Sinabi ko rin sa kanya na kaya ko siya hinahanap ay dahil nakita ko yung itlog. Nandoon ulit sa mesa sa kwarto namin. Basag na at may itim na likido na tumapon. Takot na bumalik sa loob ng dorm si Angela. Sinundan ko siya. Nagmamadali niyang kinuha yung basag na itlog tapos tinapon sa basurahan. Tapos ay natataranta rin siyang pinunasan yung itim na likido na tumapon sa mesa. Nung malinis na niya yon, ay tsaka siya humiga sa ibabang deck. Alam kong hindi pa siya tulog, kaya kinausap ko siya. Naupo ako sa gilid ng higaan niya. Tinanong ko kung ano bang nangyari. Bakit bumalik yung itlog? Tinapon na namin yon. Sabay pa nga kaming nagtapon. Hindi rin daw niya alam. Basta pag uwi raw niya ay nakita na niya doon. Pero buo pa. Nagtaka rin siya kung bakit napunta ulit yun doon. Hinawakan daw niya. Nung mahawakan niya ay parang kusa raw na basag. Kasi alam naman daw niya na dahan-dahan lang yung paghawak niya. Maingat pa nga siya. Kaya hindi niya alam kung bakit nabasag. Kaya binalik niya sa mesa. At doon na nga natapon yung itim na likido mula doon sa nabasag na itlog. Tapos nun, hindi na raw niya alam ang sumunod na nangyari. Parang nablangko yung isip niya. Nabalik na lang siya sa wisyo nung kalabitin ko siya habang nakatayo siya doon sa garden na nakatulala. Hindi ako makakibo sa sinabi ni Angela, Sir Neb. Nag-alala talaga ako dahil hindi normal yun. Binantayan ko siya hanggang sa makatulog siya. Bandang hating gabi, nagising ako. Naramdaman ko na umuga yung double deck. Sinilip ko si Angela. Napalunok ako sa nerbiyos. Hindi ko naman siya nakitang tumayo at lumabas ng silid. Pero wala siya sa higaan niya. Kung ganun, bakit umuga yung higaan? Doon pa lang natakot na ako. Pero naisip ko na baka mabilis lang yung pagtayo niya. Kaya hindi ko na nakita pati paglabas ng pinto. Baka ihing-ihi na. Hindi na muna ako natulog. Hinintay ko siyang bumalik ng kwarto. Ilang minuto na ang nakalipas ay hindi pa rin siya bumabalik. Kaya naisipan ko nang bumangon. Ang bala ko ay sundan siya sa labas ng silid. Kaso nung bababa na sana ako mula sa taas, bigla ko naman siyang nakita na nakahiga na sa higaan niya at nakapikit na. Habang nagtataka ako, bigla kong naramdaman na parang may nanunood sa akin mula sa likod. Hindi ko nagawang lumingon, Sir Neb. Pero ramdam na ramdam ko na may nakatitig sa akin. Maya-maya, naririnig ko na may tumatawag sa pangalan ko. Boses ng lalaki. Nanayo talaga yung balahibo ko. Dali-dali akong bumalik sa higaan ko tapos nagtalukbong na ako. Hindi talaga ako nakatulog nung gabing yon. Lalo na nung naramdaman ko na parang may umupo sa tabi ni Angela doon sa ilalim. Hinintay ko talaga na mag-umaga. Hindi ko nagawang kumilos sa higaan ko. Kinabukasan wala kaming pasok. Paggising ko naabutan ko na si Angela na nasa mesa. Panay halo ng kape. Nakatulala na naman. Nagprito ako ng hotdog at pinalaman ko sa tinapay. Pinagpalaman ko rin siya. Inabot ko sa kanya pero hindi kinuha. Tuloy lang siya sa paghalo ng kape. Kaya nilapag ko na lang yung tinapay sa harapan niya. Pinanggit ko sa kanya yung nangyari kagabi. Tinanong ko kung lumabas ba siya ng kwarto namin. Umiling lang siya. Sabi ko naramdaman ko kasi na umuga yung double deck namin. Tapos hindi ko siya nakita sa higaan. Babanggitin ko din sana yung tungkol dun sa boses ng lalaki. Pero hindi ko na tinuloy yung kwento ko. Mukhang hindi naman siya nakikinig. Nakatulala pa rin. Nagkanda tapon-tapon na yung kape na hinahalo niya. Kaya pinigilan ko siya. Tsaka lang siya napatingin sa akin. Tapos nagsorry. Pero tumayo na rin. Tapos iniwan yung kape niya. Sir Neb, nung mga sumunod na araw, pansin ko na may kakaiba sa mga kilos ni Angela.
Kapag tinatanong ko naman siya kung may problema ba, ay panay wala naman ang sagot niya. Mahaba yung araw na wala kaming pasok nun dahil sa holiday. At yung mga araw na yon na magkasama kami ni Angela sa dorm, ay iba talaga yung pakiramdam ko. Parang hindi siya yung kasama ko. Bukod sa lagi siyang tulala, ay nag-iba pa yung mga gawin niya. Isang beses maliligo na sana ako, pero nakita kong pumasok si Angela sa banyo, kaya naghintay na lang ako sa upuan. Nagbasa-basa muna ako ng magazine na nakalagay sa center table ng sala. Medyo matagal na akong naghintay, kaya kinatok ko na si Angela sa banyo. Paglapat ng kamay ko sa pinto, hindi pala nakakandado, kaya medyo bumukas. Isasara ko sana ulit, pero nasilip ko siya na nakatayo lang sa pintuan. Tuwid na tuwid yung tayo. Pati mga braso niya, tuwid na tuwid din sa magkabilang gilid ng katawan. Tapos nakatingin siya sa akin. Pakiramdam ko nun, pati buhok ko ay nanayo sa takot. Napasigaw talaga ako kasi iba yung tingin niya sa akin. Nakakatakot. Nilapitan naman agad ako ni Joy, yung isa pang kasama naming tenant. Tinanong niya kung anong nangyari. Si Angela noon ay biglang bumalik sa normal na kilos niya. Nagtanong din siya kung anong nangyari sa akin. Sobrang takot ko. Hindi ako makapagsalita. Umiyak na lang ako ng umiyak. Pinuntahan ko si Ate Jen. Sasabihin ko dapat ang nangyayari kay Angela. Hihingi ako ng tulong. Kaso hindi ko siya naabutan. Sabi nung tindera ay kaaalis lang daw. May dalang 2 malalaking bag. Mukhang malayo ang pupuntahan. Naisip ko baka mag-out of town na naman. Binalikan ko kinabukasan. Nagbaka sakali ako na nakauwi na siya. Kasi malakas yung kutob ko na may kinalaman sa itlog yung nangyayari kay Angela. Baka gawa ng masamang espiritu na lumabas doon. Pero wala pa rin si Ate Jen. Hindi pa bumabalik. Pagbalik ko sa dorm, nadatnan ko si Angela na mukhang nasa normal naman. Nasa sala siya at nanonood ng TV. Katabi si Joy. Nung mapalingon siya sa akin, inaya rin niya akong manood. Maganda raw yung palabas. Horror. Naupo ako sa tabi niya. Tinanong niya ako kung saan ba ako galing. Sabi ko may dinaanan lang. Hindi ko sinabi na nagpunta ako kay Ate Jen. Pero sinabi ko sa kanya yung mga nangyari nung nakaraang araw. Natigilan siya. Natakot din sa mga kinuwento ko. Hindi pa tapos yung pinapanood namin, pero inaya na niya akong pumasok sa kwarto. Nanlalamig yung mga kamay niya nung hawakan niya yung kamay ko. Sabi niya tulungan ko raw siya. Pakiramdam niya ay may mabigat siyang bitbit sa katawan niya. Hindi niya raw maintindihan. Natatakot siya na baka sumasanib na sa kanya yung masamang espiritu mula sa itim na itlog. Doon ko inamin sa kanya na yun din ang hinala ko. Sinabi ko na rin na pinuntahan ko si Ate Jen. Ang kaso wala naman siya sa bahay niya at wala akong ideya kung kailan babalik. Naisip ko na sabihin sa may-ari ng dorm. Baka pwedeng mapabless ang dorm. Madali naman siyang kausap, Sir Neb. Kasi may kaibigan pala siyang pare. Kaya walang problema kung yun daw ang gusto namin. Ako yung inutusan niya na sumundo kay Father. Pagdating namin sa dorm, sinabi agad ng pare na ramdam na niya yung mabigat na enerhiyang naroon. Hinanap ko si Angela. Sasabihin ko sa kanya na nandoon na yung pare. Kaso pagpunta ko sa kwarto namin, nakita kong natutulog siya. Hindi ko na sana gigisingin, pero bigla siyang napabalikwas ng bangon. Gulat yung ekspresyon ng mukha niya. Lumingon-lingon sa paligid na parang may kinatatakutan. Natakot na naman ako sa kinikilos niya. Lalabas na sana ako ng pinto nung bigla niya akong hawakan sa braso. Sabi niya tulungan ko raw siya. Hindi niya makontrol yung sarili niya. Sabi ko naman kaya nga nagsabi ako sa may-ari na ipabless yung dorm para matulungan siya. Baka sakaling maitaboy yung masamang espiritu sa pamamagitan ng pagbebendisyon ni Father.
Inaya ko siya na lumabas. Sumama ka ko siya habang nagbebendisyon yung pare. Sumama naman siya, Sir Neb. Tahimik lang siya at nakayuko habang binibendisyonan ni Father yung bawat sulok ng dorm. Nung makaalis na yung pare, nawalan na naman ng imik si Angela. Nakaupo lang siya sa deck. Tinabihan ko. Sabi ko wag na siyang mag-alala. Magiging okay na siya. Kung meron mang sumasanib sa kanya, siguradong umalis na yon sa dorm. Sir Neb, nagulat ako dahil ang naging sagot sa akin ni Angela ay halakhak. Nakakatakot na halakhak. Napatayo ako tapos napatakbo palabas ng kwarto. Nagkabanggaan pa kami ni Joy na palabas naman ng kwarto niya. Hindi ako makapagsalita sa nerbiyos nung tanungin niya ako kung anong nangyayari. Tinuro ko na lang si Angela na nanatili sa loob ng kwarto namin. Natakot din si Joy kaya hindi na niya ito sinilip. Pinakalma na lang niya ako tapos inabutan ng tubig. Dahil sa takot ko ay hindi talaga ako natulog sa kwarto namin ni Angela. Doon ako natulog sa tabi ni Joy sa kabilang kwarto. Naisip ko na noon na maghanap na ng ibang dorm dahil hindi ko na kaya yung mga pinapakita ni Angela. Hindi rin ako makaisip ng paraan kung paano ko siya matutulungan. Sabi ni Joy may kilala siyang albularyo. Kapitbahay nila. Baka daw makatulong yon. Pumayag ako sa sinabi niya. Kinabukasan pinuntahan namin yung sinasabi niyang albularyo. Nung malaman ng albularyo ang tungkol kay Angela at sa itlog, sinabi niya na hindi raw namin dapat pinasok ang ganoon kabigat na orasyon. Totoong malaking ginhawa kapag nagkaroon ka ng gabay na espiritu, pero malaking pagsisisi rin kapag hindi ka nagtagumpay na mapili ng espiritong gabay. Yun ang pagkakataon ng masamang espiritu na makasingit at makapanggambala sa'yo. Hindi raw yun basta-basta dahil ang pagtawag sa mga espiritong gabay ay gawain lang ng malalakas na mangkukulam at pati na rin ng mga albularyo. Hindi dapat ginagawa ng mga pangkaraniwang tao. Maski nga raw siya na isang albularyo ay hindi yun ginagawa. Napaisip ako sa sinabi niya. Bakit kaya tinuro pa ni Ate Jen sa amin yun kung hindi naman pala kami pwede? Tapos hindi na niya kami kinamusta matapos mangitim yung itlog. Hindi ko na nasagot yung mga tanong na yon dahil hindi ko na ulit nakita si Ate Jen. Hindi ko na rin naman tanda yung bahay ng nanay niya na una naming pinuntahan. Hindi kasi ako matandain sa lugar kapag isang beses ko palang napuntahan. Pagbalik namin sa dorm ay kasama na namin yung albularyong titingin kay Angela. Susubukan daw niyang kalabanin yung masamang espiritu. Kaso Sir Neb, pagdating namin doon ay wala na yung kaibigan ko. Hinintay naming dumating. Baka may pinuntahan lang. Pero hindi na talaga siya bumalik. Hindi na rin matawagan yung cellphone niya. Natakot ako sa isipin na tuluyang naagaw ng masamang espiritu ang katawan at isip ni Angela. Kung saan man siya dinala ay hindi ko alam. Yung mga damit niya na iwan sa dorm, pati mga gamit niya sa school. Hindi na siya nag-aral, Sir Neb. Wala akong makuhang balita tungkol sa kinaroroonan niya. Kaya sobra talaga akong nag-alala. Wala na akong nagawa kundi ipagdasal na lang siya. Mula noon, kinalimutan ko na ang anumang bagay na may kaugnayan sa kulam o witchcraft. Hindi basta-basta ang naranasan namin ni Angela. Tawagin niyo na lang po akong Romeo. Bumabati ng magandang araw sa inyo. Hindi naman sobrang nakakatakot yung karanasan ko, pero masasabi kong napakahiwaga. Noong araw, Sir Neb, ay sa isang squatters area sa Maynila pa kami nakatira. Hindi ko naman kinakahiya yan. Proud akong lumaki akong matino sa gitna ng magulong lugar na yon. 7 years old ako nang magsimulang mangyari yung karanasang ikukwento ko sa inyo. Isang tipikal na bata lang ako noon na gusto ay laging nasa labas ng bahay.
Laro sa umaga tapos tambay naman sa gabi. Yung nanay ko hindi nagsasawa sa kakabunganga sa akin kasi hindi nga ako mapirmi sa bahay. Ayaw na ayaw ko rin na pinapatulog ako ng tanghali o hapon. Hinihintay ko lang na si nanay naman ang makaidlip tapos tatakas na ako para makipaglaro ulit sa labas. Dahil sa katigasan ng ulo ko, lagi tuloy akong napapagalitan. Pero yun lang naman ang dahilan kaya pinapagalitan ako ng nanay ko. Dahil lang sa panay kong paglabas. Ang totoo, Sir Neb, mabait na bata ako. Masunurin. Masipag din ako sa gawaing bahay. Lahat ng utos nila nanay at tatay, sinusunod ko. Maliban nga lang sa wag akong tumatambay sa labas. Katwiran ng nanay ko, magulo yung lugar namin. Maraming loko. Kaya nga karamihan sa mga residente ay hindi na lumalabas kapag gabi na. Ang katwiran ko naman, nasa harap lang naman ako ng bahay namin. Hindi naman ako lumalayo. Sa isip ko lang yung katwiran kong yon, Sir Neb. Kasi kapag sinabi ko yon kay nanay, naku po, palo ulit ako dahil sasabihan niya na lumalaban na ako. May takot ako kila nanay at tatay kahit hindi ko pa masyadong naiintindihan yung paraan nila ng pagdidisiplina sa akin dati. Ang madalas kong kasama sa pagtambay noon ay yung mga kalaro ko na sina Jopet at Jigo. Magpinsan sila. Tapos yung bahay nila mga ilang hakbang lang ang layo sa amin. Madalas ay nagkukwentuhan lang kami ng kung ano-ano. Mga usapang bata lang ba? Kapag tinawag na silang dalawa ng mga nanay nila, naiiwan na lang akong mag-isa. Minsan pumapasok na rin ako sa loob ng bahay namin. Pero minsan ay tumutunga nga pa rin ako sa labas. Nagbibilang ng mga taong dumadaan hanggang sa magsawa ako. Tsaka lang ako uuwi. Isang gabi nakatunganga na naman ako sa harapan. Malungkot ako. Wala kasi noon yung mga kaibigan kong magpinsan. May okasyon sa malayo yung pamilya nila. Kaya ako lang mag-isa ang nakatambay. Napatingin ako sa itaas ng puno. Nakita ko kasi sa sulok ng mga mata ko na parang may liwanag. Kaya napatingala ako. Pagtingala ko, Sir Neb, nanlaki yung mga mata ko. Kasi meron ngang nagliliwanag. Mga munting liwanag na galing sa isang parang maliit na insekto na lilipad-lipad. Hindi ko pa alam ang tawag doon. Hindi ko nga gaanong nakikita yung insekto. Basta ang nakikita ko ay maliliit na liwanag na paikot-ikot sa nag-iisang puno sa harap namin. Ilang saglit pa at may isang liwanag na bumaba tapos dumapo sa kamay ko. Manghang-mangha ako noon. Noon lang kasi ako nakakita ng ganoon. Pagkadapo niya sa kamay ko, mga ilang saglit lang yung nakalipas, napansin ko na parang unti-unting gumagaan yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. Hinaplos ko yung ulo ko. Tinignan ko yung mga kamay ko, mga paa. Basta hindi ko alam kung paano kong ipapaliwanag yung mga nararamdaman ko nun. Sobrang gumaan talaga yung pakiramdam ko. Yung lungkot ko nawala. Tapos bigla rin akong may nakita na nakatayo sa di kalayuan sa pwesto ko. Malapit siya sa likod ng puno. Sir Neb, isang magandang babae. Nakatingin lang siya sa akin, tapos nakangiti. Kahit maganda siya, hindi ko maiwasan na matakot. Noon ko lang siya nakita at hindi maganda yung kutob ko sa kanya. Kaya agad akong pumasok sa loob ng bahay. Sinarado ko agad yung pinto namin. Kinuwento ko kay nanay yung tungkol sa mga munting liwanag. Sabi niya, alitap-tap daw ang tawag doon. Marami daw noon sa mapunong lugar tulad sa probinsya. Pero wala raw noon sa syudad. Paano raw ako makakakita? Sabi ko meron. Kitang-kita ko. Ang dami pa nga eh. Hindi na lang kumibo si nanay. Parang hindi siya naniniwala sa akin. Kaya hinawakan ko yung kamay niya. Hihilahin ko sana siya palabas para ipakita yung mga alitap-tap. Kaso inalis niya yung kamay ko. Tapos sabi marami pa siyang ginagawa. Nagtitiklop siya ng mga damit. Hindi ko na lang siya pinilit. Nagpunta ako sa bintana tapos tinignan ko yung puno na kinakitaan ko sa mga alitap-tap.
wala na sila roon. Nang hinayang ako na hindi yun nakita ni nanay kanina. Pero yung babae na kinatatakutan ko ay nandoon pa rin. Kaya bigla kong sinara yung pintana. Narinig ni nanay yung pagsara ko kaya tinanong niya ako kung ano yun. Sabi ko wala. Hindi ko sinabi sa kanya yung tungkol sa babaeng maganda na kinatatakutan ko. Nung sumunod na gabi, tatambay na naman sana ako sa labas namin. Nung bigla kong maalala yung mga alitap-tap at yung babae. Wala pa rin sina Jopet at Jigo, kaya wala pa rin akong kasama sa pagtambay. Nakaramdam na naman tuloy ako ng takot. Hindi ko alam kung bakit natatakot ako sa babaeng nakita ko. Kahit maisip ko lang siya. Para kasing may kakaiba sa kanya na hindi ko lang maipaliwanag. Bata pa kasi ako nun. Wala pa akong alam sa mga kababalaghan. Hindi na lang muna ako tumambay. Nagtataka tuloy yung nanay ko. Sabi niya himala raw at napirmi ako sa loob ng bahay. Tuwing gabi lang naman. Sa umaga laman pa rin ako ng kalye. Sa ibang bata naman ako nakikipaglaro. Ilang araw lang ang nakalipas mula nang makita ko yung mga alitap-tap sa puno ay isang masamang pangyayari ang dumating sa buhay ko. Isang umaga yon na maulan. Magkasamang umalis sila nanay at tatay. Hindi ko alam kung saan sila eksaktong pupunta. Basta ang alam ko lang may kukunin silang pera. Bilin nila na wag akong lalabas ng bahay. Wag din daw akong magpapapasok ng kahit na sino. Hintayin ko lang daw yung pagdating nila. Kapag ganoon na umaalis sila, natututo naman ako na sumunod sa bilin. Naglalagi lang naman ako sa labas pag alam kong nasa bahay lang si nanay, tapos si tatay ay nasa trabaho. Wala akong kapatid, kaya naiinip talaga ako sa loob ng bahay namin. Ang ginawa ko, nagstay na lang ako sa bintana habang hinihintay sila nanay. May iniwan naman silang pagkain sa akin, kaya wala raw dahilan para lumabas ako. Sabi nila babalik din sila agad. Pero gabi na ay wala pa. Nagtataka na ako at kinakabahan na rin. Mag-isa lang ako eh. Nakatulog na nga ako kakahintay sa kanila. Tapos bigla akong naalimpungatan at napabangon bigla. May kumakatok kasi. Wala naman akong ibang inaasahan na kakatok. Pero nagtaka ako dahil yung katok ay malalakas at yung boses na tumatawag sa akin hindi naman sila nanay. Nagmamadali akong pumunta sa pinto tapos binuksan ko yun. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Mang Fermin, yung kapitbahay naming tricycle driver. Sabi niya may nangyari daw kila tatay at nanay. Siya raw ang nagdala sa ospital. Tinanong sa akin ni Mang Fermin kung saan nakatira yung mga kamag-anak namin para masabihan daw sa nangyari sa mga magulang ko. Sinamahan ko si Mang Fermin sa bahay ng tita ko na nasa kabilang kanto lang, si Tita Elvira. Habang papunta pa lang kami ron ay walang imik si Mang Fermin. Ako naman wala ring kibo. Parang hindi pa pumapasok sa utak ko yung sinabi niya na dinala niya sa ospital yung mga magulang ko. Nung nakarating na kami kila tita, noon ko lang naintindihan na wala na pala si nanay at tatay. Sir Neb, na hold up sila. Lumaban daw si tatay kaya binaril siya ng hold upper. Tapos si nanay, hindi raw talaga binigay yung pera sa hold upper, kaya binaril din siya. Yung perang kinuha nila ayon kay tita ay loan daw yun sa bangko para sana sa bibilhing lupa nila tatay. Iyak ako ng iyak. Hindi ko agad mapaniwalaan yung nangyari sa mga magulang ko. Maraming kapitbahay ang naawa sa akin dahil ang aga ko raw naulila. Yung bahay namin maliit lang pero pinaghirapan yung ipundar ni tatay. Si tita naman dahil siya na lang yung nag-iisang kamag-anak ko roon ay siya na yung nag-alaga sa akin. Pero hindi ako lumipat sa bahay nila ng anak niyang babae. Sila yung lumipat sa bahay namin kasi nangungupahan lang sila. Sa bahay namin wala silang babayaran kundi tubig at kuryente na lang. Walang asawa ang Tita Elvira, Sir Neb. Sanggol pa lang daw yung pinsan ko nung mga ibang bansa yung asawa niya, tapos hindi na bumalik. Tandang-tanda ko pa yung pangyayari nung nakaburol yung mga magulang ko.
Doon lang din sila binurol sa tapat ng bahay namin kasi may espasyo naman. Habang nakaupo ako sa isang mesa, natigilan ako. May dumaan kasi sa harapan ko na alitaptap. Sinundan ko yun ng tingin. Papunta sa puno yung lipad niya. Tapos pagdating doon, marami na naman akong nakita. Inalis ko na lang yung tingin ko sa kanila. Natakot kasi ako na makita rin yung babae sa likod ng puno. Tumayo ako. Lumapit ako sa magkatabing kabaong nila nanay at tatay. Tapos umiyak ulit ako ng umiyak. Hindi pa matanggap ng batang isip ko yung nangyari. Hindi ko na malayan na may lumapit sa akin. Narinig ko na lang na may biglang nagsalita. Malapit pa sa tenga ko. Ang sabi nakikiramay daw siya. Pagtingin ko dun sa nagsalita, Sir Neb, ay yung babae pala na kinatatakutan ko. Napaatras ako tapos mapapasigaw pa sana. Pero sabi niya, wag daw akong matakot. Hinawakan niya yung kamay ko. Tapos inaya niya akong maupo sa isang tabi. Hindi ko talaga alam kung paano niya ako napasunod. Yung takot na takot ako sa kanya. Pero nakuha ko pang makipagkwentuhan. Ang weird nun. Tapos bigla na lang nag-iba yung pakiramdam ko. Tulad nung una kong naramdaman nung una akong makakita ng alitaptap. Magaan, na para akong nasa ulap lang. Habang nasa isang sulok lang kami ng babae na nagkukwentuhan, yung tita ko naman abala sa pag-estima ng mga tao na nakikipaglamay. Sa totoo lang, Sir Neb, sa pagkakatanda ko, matagal kaming nag-usap ng babae. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung ano yung pinag-uusapan namin. Nung mga sandaling nag-uusap nga kami, ay nakita ko yung mga alitaptap na palipad-lipad lang sa paligid namin. Hindi ko na lang pinapansin. Basta tuloy lang ako sa pakikipagkwentuhan doon sa babae. Naputol yung pag-uusap namin nung kalabitin ako ng pinsan kong si Betty. Siya yung solong anak ni Tita Elvira at matanda lang ako sa kanya ng 1 taon. Tinanong niya ako kung may kausap daw ba ako kasi nakita niya akong panay ang salita pero wala naman siyang nakita na katabi ko. Nagulat pa ako. Wala na yung babae sa tabi ko. Hindi ko muna sinagot si Betty. Luminga ako at hinanap ko yung mahiwagang babae. Pero hindi ko na nakita. Maski yung mga alitaptap sa puno, nawala na ulit. Sinabi ko na lang sa pinsan ko na wala. Sarili ko lang yung kinakausap ko. Nung mailibing na sina nanay at tatay, mas lalo akong nakaramdam ng lungkot. Kasi hindi na sila ang kasama ko sa bahay. Yung magaan na pakiramdam na naramdaman ko nung makakita ulit ako ng mga alitaptap ay panandalian lang. Balik na naman ako sa lungkot at talagang literal na gabi-gabi akong umiiyak. Hinahanap-hanap ko yung mga magulang ko. Siyempre, Sir Neb, bata pa lang ako nun. Kaya ang hirap-hirap para sa akin yung nangyari. Si tita naman pinapagalitan pa ako. Dapat daw na masanay na ako na sila na ng anak niya yung kasama ko. Itigil ko na raw yung pag-iyak at wala na rin namang mangyayari. Hindi mabubuhay ng luha ko ang mga magulang ko. Natatandaan ko yung mga linyang yan ni tita kasi paulit-ulit niyang sinasabi sa akin sa tuwing makikita niya akong umiiyak. Habang lumalaki ako, nakikita ko pa rin yung mga alitaptap at yung babae. Sa maniwala kayo at sa hindi ay sila ang naging takbuhan ko kapag nalulungkot ako. Lalo na kapag may problema. Hindi kasi naging maganda ang sitwasyon ko noon sa mga unang buwan na pag-aalaga sa akin ng tita ko. Mainitin pala yung ulo niya. Palibhasa mga bata pa kami. Kaya hindi maiwasan na madalas kaming mag-away ng pinsan kong babae. Asaran, agawan ng laruan, yung mga natural na pinag-aawayan ng mga bata. Kaya lagi kaming napapagalitan, lalo na ako. Kapag nag-aaway kaming magpinsan ay laging ako ang may kasalanan sa tingin ng tita ko. Laging api yung anak niya, kaya madalas ako ang napaparusahan. Kapag hindi ko rin nasunod agad yung utos ng tita ko, magagalit din siya at minsan napapalo pa ako. Kabaliktaran nga lang nila nanay na ayaw akong pinatatambay sa labas. Si Tita Elvira naman, kulang na lang palayasin ako sa bahay.
sa labas na ako patirahin. Kapag sumasama yung loob ko dahil sa hindi magandang pagtrato sa akin ng tita ko, ay umaakyat ako sa puno. Doon sa nag-iisang puno sa harapan namin, kung saan ko madalas na nakikita yung mga alitaptap at yung babae. Wala nga palang pangalan yung mahiwagang babae na yon. Basta nagpapakita lang siya sa akin at nakikipagkwentuhan. Pero ni minsan ay hindi niya binabanggit ang pangalan niya. Alam ko, tinanong ko naman, pero hindi talaga niya sinabi. Tapos natatandaan ko na nagsasabi ako sa kanya ng mga sama ko ng loob. Nakikinig lang siya. Sa madaling salita ay parang naging kaibigan ko na rin siya. Tagapakinig. Isang beses kasama ko sina Jigo at Japet sa paglalaro. Naisipan kong ikwento sa kanila yung tungkol sa alitaptap at yung mahiwagang babae. Yung tipong pinagyayabang ko pa. Kaso hindi naman sila naniwala. Pinagtawanan pa ako. Sabi ni Japet, imposible raw na magkaroon ng alitaptap sa lugar namin. Iisa nga lang ang puno eh. Gusto raw ng mga alitaptap maraming puno. Ako naman pinipilit ko na totoo yung kinukwento ko. Si Jigo hinamon ako. Maniniwala lang daw siya kung maipapakita ko sa kanya yung sinasabi ko. Malakas ang loob ko noon na tanggapin yung hamon, Sir Neb, dahil alam kong meron talaga akong maipapakita. Sabi ko sa kanila mamayang gabi pagtambay namin, aabangan namin yung paglabas ng mga alitaptap at yung babae. Ipapakita ko sa kanila. Nung bandang gabi na at oras na ng pagtambay namin, ay kampante akong mapapatunayan ko sa kanila ang sinasabi ko. Magkakatabi kaming naupo sa mahabang upuan sa harap ng bahay namin. Nakatingin lang ako sa puno habang nagkukwentuhan kaming tatlo. Hinihintay ko na lumabas yung mga alitaptap. Hinihintay ko rin yung babae. Pero nilalamok na kami ay wala pa rin ni isang alitaptap ang nagpakita. Nainip na silang dalawa. Si Jopet nga naiinis na. Gumagawa lang daw ako ng kwento. Gusto na nga nilang umuwi dahil medyo matagal na rin kaming nakatambay doon. Baka hinahanap na raw sila ng mga magulang nila. Ako naman panay ang pigil ko sa kanila. Sabi ko sandali na lang at makikita na rin namin yung mga alitaptap, pati yung babae na sinasabi ko. Kaso Sir Neb, isang oras pa ang dumaan na walang nangyayari sa paghihintay namin. Hindi ko na sila napigilan, kaya umuwi na sila. Si Betty nakikinig pala sa kwentuhan namin nila Jopet at Jigo. Nasa bintana pala siya. Kaya kinabukasan habang nag-aalmusal kami ng kape at pandesal, ay sinabi niya kay tita na meron daw alitaptap at babae sa puno. Tinanong siya ni tita kung ano yung sinasabi niya. Tinuro niya ako. Ako raw ang nagsabi noon kagabi. Bumaling sa akin si Tita Elvira at ako naman ang tinanong. Hindi naman ako nagkaila. Sinabi ko yung totoo na meron nga akong nakikitang mga alitaptap. Pati yung tungkol sa mahiwagang babae, sinabi ko rin kay tita. Akala ko nga maniniwala siya dahil inuusisa pa niya kung kailan ko pa nakita at anong sinasabi sa akin ng babae. Pero Sir Neb, pagkatapos kong sagutin ang mga tanong niya, ay sinabi niya sa akin na kalimutan ko na yung lahat ng yon dahil guni-guni ko lang daw yon. Baka masyado lang daw akong na-depress sa pagkawala ng mga magulang ko, kaya kung ano-anong nai-imagine ko. Baka raw pati si Betty ay maniwala, madamay pa sa kalukuhan ko. Sabi ko naman kay tita, nakita ko na yung babae at mga alitaptap bago pa man mawala si nanay at tatay. Kaya hindi yun dahil sa lungkot ko sa pagkamatay nila. Nagalit si tita. Kinalampag niya yung mesa para lang matigil ako sa pagkukwento ng mga bagay na para sa kanya ay hindi totoo. Natapon tuloy yung kape ko, kaya nanahimik na lang ako. Wala namang naniwala sa akin, kaya wala na akong pinagsabihan mula noon. Paano nga ba naman sila maniniwala? Hindi naman nila nakikita. Ako lang yung nakakakita. Nung nag-12 anyos na ako, medyo nag-iba na yung takbo ng utak ko. Hindi na ako nakapokus sa paglalaro
At hindi na rin ako masyadong napapagalitan ng tita ko. Hindi ko nga akalain na magkakasundo pa kami ng tita ko na magiging mabait din siya sa akin at ituturing ako na parang tunay niyang anak. Siguro kasi nagmamature na ako nun. Palibhasa natutuon na rin yung atensyon ko sa maraming bagay gaya ng school, mga bagong kaibigan, mga projects. Tapos habang tumatagal ay dumadalang yung pagpapakita sa akin ng mga alitaptap at nung mahiwagang babae. Hanggang sa yung maraming alitaptap ay pakonti na ng pakonti at tuluyan ko nang hindi nakita. Minsan naman naglalaan talaga ako ng oras sa paghihintay sa kanila. Tumatambay ako ng matagal. Pilit ko pa rin pinapaniwala yung sarili ko na lagi silang nandyan at anumang oras ay magpapakita ulit sa akin. Pero siguro Sir Neb, dahil hindi ko na rin naman talaga sila masyadong naiisip, kaya kahit anong imagine ko ay wala na talaga. Hindi ko inaasahan na maaga ring mawawala sa amin ang tita ko. Kung kailan pa naman napamahal na ako sa kanya, ay tsaka naman siya kinuha sa amin ni Betty. Isang tanghali noon na sobrang init ng panahon. Bigla na lang akong nakarinig ng bumagsak sa sahig. Parang mabigat na bagay. Yun pala si tita ko na yon. Narinig ko yung sigaw ni Betty sa sala at nung puntahan ko ay nakita ko nga na nahimatay si tita. Akala ko talaga noon ay nahimatay lang siya. Kaya kumuha agad ako ng pamahid. Nilagay ko sa ilong niya. Tapos pinaypayan ko ng pinaypayan. Si Betty naman kumuha ng isang basong tubig. Inuuga na rin namin si tita. Tulong kami ni Betty. Nung hindi pa rin siya magising ay tsaka kami humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Hindi na nakaabot pa ng ospital si Tita Elvira. Yun palang pagbagsak niya sa sahig ay nawala na siya. May pumutok yatang ugat sa ulo. Dahil sa pangyayaring yon ay nagsimula na naman akong malungkot. Kaming dalawa ni Betty. Nung nakaburol na si Tita Elvira, panay ang hiling ko na sana ay magpakita ulit sa akin yung babae at yung mga alitaptap. Kasi sila lang yung nagpapagaan ng pakiramdam ko kapag nagiging mabigat. Nakaupo ako sa isang mesa tapos nakatingin sa puno. Nilapitan ako ni Betty. Tinanong niya ako kung ano na ang mangyayari sa amin. Sabi ko sa kanya baka sa probinsya na kami tumira. Sa poder ng lola ko na nanay ng nanay ko. Wala na rin kasing ibang kamag-anak si Betty. Si Lola Josefa na lang ang natitirang kamag-anak na pwedeng kumupkop sa amin. Kaso hindi naman siya pwedeng tumira sa Maynila dahil may taniman siya na hindi raw maiiwan sa probinsya. At doon na rin kasi ang nakasanayan niyang buhay. Ayaw niya sa Maynila. Magulo raw. Yung bahay namin ibebenta na lang. Tapos tinanong din ako ni Betty kung papaano na raw yung kaibigan ko at yung mga alitaptap. Iiwan ko na rin daw ba doon? Nagulat ako kasi naniniwala pala sa akin si Betty kahit hindi pa niya nakita ang mga yon. Sabi ko hindi ko naman sila pwedeng isama sa probinsya. Tsaka isa pa, hindi na sila nagpapakita sa akin. Baka nga kaya hindi ko na sila nakikita ay nauna nang lumipat ng probinsya dahil masyado na ngang magulo sa Maynila at puro polusyon pa. Biro ko lang yun Sir Neb. Ang totoo, gustong gusto ko na talagang makita yung mga alitaptap at yung kaibigan kong mahiwagang babae. Kaso kahit anong hiling ko ay wala talaga. Tama nga ang sinabi ko kay Betty na mangyayari sa amin. Dinala kami ni Lola Josefa sa probinsya. May kalakihan naman yung bahay niya roon. Wala nga lang masyadong gamit. Sabi ni Lola ituring naming bahay yon. Tinuruan kami ni Lola ng mga gawain niya gaya ng pagtatanim, pagsisibak ng kahoy, pag-iigib sa puso. Isang gabi na medyo maaga pa. Siguro nasa 7:00 pa lang yata yon. Wala ka nang makikitang tao sa daan. Sobrang dilim at sobrang tahimik na rin ang paligid. Naaalala ko tuloy yung mga alitaptap. Nilapitan ako ni Lola tapos tinanong kung hindi pa raw ba ako matutulog. Nakatambay pa kasi ako noon sa balkonahe ng bahay niya. Sabi ko hindi pa po ako inaantok.
Tapos naisip kong ikwento sa kanya yung tungkol sa mahiwagang babae na naging kaibigan ko at yung mga alitap-tap na nagpapagaan ng pakiramdam ko. Sir Neb, nakita ko yung pagkabigla sa reaksyon ng mukha ni Lola Josefa. Hindi rin baka ako siya naniniwala. Humugot siya ng malalim na paghinga at saka sinabi sa akin na naniniwala siya. Natuwa naman ako. Ako naman ang nabigla sa sunod niyang sinabi. Kinuwento ni Lola na yung lolo ko raw nung nabubuhay pa ay isang albularyo. May kinukwento raw si lolo noon na gabay niya, isang babaeng engkanto na napapalibutan ng mga alitaptap. Napakarami raw na alitaptap. Madalas daw yun na ikwento ni lolo sa kanya. Pero ni minsan naman ay hindi niya nakita. Nakakakita raw siya ng mga alitaptap, oo, pero karaniwang alitaptap lang. Natural daw ang ganoon sa lugar nila dahil mapuno. Pero yung babaeng napapalibutan ng mga alitaptap ay hindi pa talaga niya nakita. Kaya inisip na lang niya na hindi yun totoo. Baka imahinasyon lang daw ni lolo. Nagulat talaga ako sa mga sinabi ni Lola. Ibig sabihin, hindi lang pala ako nag-iisa. Tulad ni lolo, posibleng gabay ko rin ang mga alitaptap na palaging nagpapakita sa akin noon. Pati na yung babae. Marami pang kwento si Lola Josefa sa akin tungkol kay lolo na isang albularyo. Sabi pa ni Lola, ayon sa kwento ni lolo, nakuha niya yung gabay mula nang matalo niya ang isang masamang engkanto. Doon daw nagsimula ang pagpapakita kay lolo ng mga alitaptap at nung babae. Pinapagaan din daw ng mga yon ang pakiramdam ni lolo. Para bang yon ang naging premyo ni lolo sa pagkakapanalo niya sa laban sa masamang engkanto. Yun nga lang, hindi naman ako albularyo katulad ni lolo. Wala akong nakalabang engkanto para magkaroon din ng ganoong premyo. Kaya hindi ko alam kung bakit pati ako ay may gabay na gaya ng mga alitaptap na yon at yung babae nga na napakamahiwaga. Siguro ay pinamana na lang sa akin ni lolo nung nawala na siya sa mundo. Ako lang naman kasi ang nag-iisang apo niya na lalaki. Sabi ko kay Lola nung walang naniwala sa akin sa mga nakikita ko, tapos hindi na rin nga nagpakita sa akin yung babae at mga alitaptap, ay naisip ko na baka nga imahinasyon ko lang sila. Baka bahagi lang ng kamusmusan ko na akala ko ay totoo sila. Natatawa na lang nga ako sa mga kwentong engkanto. Kaso ayun na nga, si Lola na mismo ang nagsabi na pareho kami ng lolo ko. Nakakalungkot lang dahil tuluyan ng hindi nagpakita sa akin yung mga alitaptap at yung kaibigan kong babae. Kasi siguro hindi na naging buo ang paniniwala ko sa kanila. Maraming pagkakataon na pinagdudahan ko kung totoo ba talaga sila o hindi. Kung hindi pa nga nakwento ni Lola Josefa ang tungkol kay lolo, ay baka hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung totoo nga bang nakakita ako ng maraming alitaptap sa syudad at isang babae. Hanggang sa tumanda na nga ako, Sir Neb, at magkaroon ng sarili kong pamilya. Yung tungkol sa alitaptap at babae ay kinalimutan ko na. Pero isang araw, nagulat ako kasi habang nanonood kami ng TV sa sala, biglang nagsalita yung anak kong lalaki na 6 years old pa lang. Sabi niya ang dami raw alitaptap kanina sa kwarto niya. Natawa yung asawa ko. Imposible raw yon. Wish niya lang na sana nga meron talaga. Kung ano-ano raw kasi ang pinapanood ng anak namin. Kaya kung ano-ano na rin ang nai-imagine niya. Pinigil ko na lang yung pagsasalita ng asawa ko. Medyo nainis siya. Tumayo na lang at sabi, i-sprayan na lang niya yung kwarto ng anak namin at baka marami ng lamok. Nung masulo ko yung anak ko, tinanong ko siya kung may nakita rin ba siyang babae. Tumango siya. Sabi niya may nakita siyang magandang babae na nakasilip sa bintana ng kwarto niya. Nakangiti sa kanya. Sir Neb, napalunok ako. Sinabihan ko siya na huwag matakot
Dahil mabait naman yon. Nagulat pa ako sa sagot ng anak ko. Sabi niya hindi raw siya natatakot. Kinawayan pa nga raw niya. Tapos nilapitan niya. Tinanong ako ng anak ko kung totoo ba yung nakita niya o guni-guni lang tulad ng sinabi ng mama niya. Sabi ko, totoo yung mga alitaptap na nakita niya. Pero hindi yun mga ordinaryong alitaptap. Mga alaga sila ng babae na nagpakita rin sa kanya. At sila ang gabay niya. Kaya wag niyang iisipin na hindi sila totoo. Kasi kapag ako hindi siya naniwala, ay hindi niya na sila makikita ulit. Tumango lang yung anak ko. Bumalik na ulit yung asawa ko sa tabi namin. Tapos na mag-spray kaya tumahimik na kami ng anak ko. Hindi na namin yun pinag-usapan. Pero sa tuwing magkakausap kami na kaming dalawa lang, ay palagi ko pa rin kinakamusta sa kanya yung mga alitaptap. Binililan ko rin siya na okay lang makipagkwentuhan doon sa babae. Basta wag na wag lang siyang sasama kung sakali man na ayain siya na sumama papunta sa ibang lugar. Baka dalhin ka ako siya nito sa lugar ng mga engkanto. Mas matapang at matalino yung anak ko sa akin, Sir Neb. Kasi parang alam na alam niya ang gagawing pakikiharap doon sa babae at sa mga alitaptap. Sabi pa niya sa akin, wag daw akong mag-alala. Hindi siya sasama kahit na kanino. Kahit pilitin pa siya ng gabay na engkanto. Dahil hindi niya raw kami iiwan ng mama niya. Kung magsalita yung anak ko parang hindi galing sa bata, Sir Neb. Pero natuwa na lang ako. Kasi kahit papano, alam ko na nandyan pa rin yung gabay namin.